Meron tayong bagong, ano ba matatawag doon? Ka-subscriber, ka-subs, ka-autorans. Oh, ka-subscriber, ka-autorans. So, galing pa ng circuit. Naku, yan yung dating yung circuit. Yan yung dating karirahan. Oh, may kaibigan ako diyan, yung si Mr. Nepomuceno, yung talagang kumakampanya pa noong araw diyan. Hindi ko lang alam kung nandiyan pa sila sa lugar na yan. Okay, mga kapatid, ito. Itong Montero na to, bumabiyahe to diyan sa Tipilex. Tapos, nasaldak ng matindi, nalubak ng matindi. Meron palang lubak diyan sa Tipilex, ha? Napakadelikado nun kung tutuusin. Siyempre, ang pinakamabagal na takbo diyan, 80, pinakamabilis, 100. Pero yung mga pasaway yan, nagwa 120, 130, 140. Oh, kaso ito, nasaldak ng matindi, nag-check engine. Nasaldak lang, nag-check engine. Parang yung nakaraang Nissan Navara na ginawa natin dito, nasaldak lang din, nag-check engine. Pero ito, kakaiba to. Yung nakita nating error code dito ay P1276. Yung kanyang DTC. Ayan, oh. P1276 Fuel Filter Exchange Fail. So, ito hindi naman nagpalit ng filter to. Pero sabi dito sa DTC na nakuha natin, Fuel Filter Exchange Fail. Nung nagpalit daw ng filter ay nagkaroon ng failure. Kaya nagkaroon ng check engine. Pero paano nangyari yun? Nasaldak lang naman. Wala naman siyang ibang issues. Ginagamit siya na normal driving, nasaldak, nalubak, na matindi, mabilis ang takbo. Lumabas ngayon itong P1276. Kasi naman, tignan nyo po yung filter niya, oh. Oh. Ayan. Ito talaga, sobrang dumi na, barado na to. Ngayon, hindi mo lang ma-experience siguro yung parang nasasakal na yung ating common rail kasi nga malakas naman yung ating pressure pump. Pero dahil sa saldak na yon, nagkaroon ng chance na magkaroon siguro ng konting bula or hangin, or nag-lose contact yung ating mga socket dito sa fuel pump, dun sa housing nito, or yun nga, nakalug kasi ng todo, tignan nyo naman yung dumi na yan. So, yung pressure na kailangan na pumasok doon sa pump, nabawasan siguro, or hindi ko alam kung anong nangyari, at nagkaroon siya ng DTC. Pero malamang talaga, nagkaroon to ng, doon sa kanyang socket, nagkaroon ng loose connection, dahil doon sa malakas na saldak. Or yun nga, yung pressure na naiipon dito sa pump, kasi di ba ito pinapump po yan dapat walang singaw yun So siguro yung pressure na naiipon doon dahil sa lakas ng impact na yon, lumusot at lumabas bigla yung P1276. Kaya ang solusyon dito mga kapatid, magpalit ng bagong filter. Nasaan? Paabot. O yan, o. Nililinis pa ni Jong yung housing. Siyempre, sobrang dumi kasi nito, kaya siyempre dapat linis na rin. So ito ngayon yung ating filter. Ayan. Kaya ito sigurado maganda ang takbo nito mamaya pag naikabit itong bagong filter. Ito hawak ko iba talaga yung bigat nito. Kahit sabihin mo pa nga parehas lang naman sila iba. May lamang pang konting dito fuel, pero malamang yung dumi, sobrang dumi na talaga. Ayan, tingnan nyo. Okay mga kapatid, kapag na-experience nyo, yung mga naka-Montero dyan, naka-Estrada, naka-Fortuner, halos pare-parehas naman sila. Tulad nga nung ipinakita ko sa inyong vlog nung nakaraan, si Fortuner at saka si Montero, parehas sila ng mass airflow sensor. O, di ba? So, parehas sila ng design. Kaya pagdating dito sa mga fuel filter, pati doon sa housing, yan, halos pare-parehas sila. Kaya pag nagkaroon ng problema, parehas din. So, ma-encounter nyo, nalubak lang kayo ng matindi sa rough road, nagkaroon ng check engine, pwedeng P1276 yun. Walang masyadong epekto sa takbo yun. Pero, mababother ka lang dahil nga nakailaw ang iyong check engine. At hindi mo rin talaga yun pwedeng pagtagalin. So, ngayon, pagkakabit nitong filter natin, at saka natin buburahin, i-delete yung DTC na P1276. Oh, ito na. Yung lagyan mo ng konting lubricants. Kasi ito mga kapatid ito, pakita ko sa inyo. Siyempre malinis ka, nilinis mo ng diesel, tiniyo mo. Yung o-ring mo, tiyong-tiyo yan. Pag isinaksak mo dito, pwedeng hindi siya dumulas ng konti. Kaya ito, lalagyan mo to ng konting pampadulas. Ano ba yung ginagamit mong pampadulas?
Tama siya. Lagyan mo ng grasa natin. Yung grasa ng Repsol, meron tayo dyan. Okay, lagyan mo muna para talagang swabing-swabe pag pinihit mo na yung takip. Ayan, sige. Konti lang. Paikot mo na yan. Yan, marami nagkakamali dito eh. Kasi nga, pag nilagay nila, tiyo yung yung rubber, tapos hihigpitan, nasisira yung rubber. Kaya nagkakaroon ng singaw. Pag ini-start nila, namamatay yung engine. Kasi singaw yung kanilang feed pump. Ito kasi feed pump din yan eh. Meron siyang pinipindot-pindot sa ibabaw na saan yung pinipindot. Ayan o. Oh. Kaya dapat hindi sumisingaw. Dito, wala siyang singaw yung ating O-ring. So ayan. Kaya smooth ngayon papasok yan kasi meron siyang grasa. Okay mga kapatid. Nandito na tayo sa Montero. Ayan. Kailangan ko nang i-delete yung kanyang check engine. Siguro maganda, Jong, i-start ko muna, no? Tignan ko kung may check engine. Ito pala ay push start na. Tama ba ako? Okay. So, nasaan ang push start niya? Paki-push mo nga. Ayun. Oh, yun. Nandun pa rin yung check engine. Ayan. So, kailangan tanggalin natin yung check engine para hindi nababother yung may-ari nito. Okay. Patayin mo muna. Nakaapak ako. Tama. Sige, patayin mo. Okay, punta tayo doon sa MPI. Read fault code. P1276, ayan na. Bago ko i-clear yung yung DTC. Kung napansin nyo, hindi ko muna kinlear yung DTC kanina kahit na alam kong simple lang to, fuel filter exchange fail. Kasi kailangan ko munang makita ba't talaga nagkaroon ng failure. Kaya nung binuksan natin yung housing ng fuel filter, nakita nyo naman kung gaano kadumi. Yung iba kasi ang ginagawa dyan, i-scan nila. Siyempre may bayad ang scan, 1.5 yun. Sa iba, 2,000. So pagka-scan nila, i-delete nila yung yung error code. Mawawala talaga yung check engine. Pero uulit yun, sigurado. So pag ulit nun, bayad na naman itong may-ari. Kasi nga, tignan nyo kung gaano kadumi yung filter. So yun. Ngayon, nagpalit na tayo ng filter. I-troubleshoot natin yung problema, sinolve natin yung problema, saka pa lang natin ngayon i-delete yung error code. Okay, babalik na ako doon para ma-delete na to. Okay, clear fault code. Are you sure to clear fault memory? Okay. Turn the ignition on. Clear fault memory completed. Okay, so i-start natin ngayon. Sige nga, Jong, start mo nga. Okay, yun, nakita nyo, nawala na yung check engine. So, solve na ngayon tayo. So, ganun pa mga kapatid, yung may mga sariling scanner, wag nyong ugaliin na kapag may nakita kayong check engine light, kiniklear nyo kagad, dapat alamin nyo muna. Ano bang dahilan, bakit siya nagkaroon ng check engine light, para hindi rin kayo malilito kapag yun ay nagpaulit-ulit. At minsan nga po, ang pinaka masaklap doon, nakukurap pa yung ECU ng inyong mga sasakyan. Mga idol, ito okay na tong Chevrolet Spin. Ilang beses ko na rin nagamit. Nadala ko na to ng Timog Avenue doon sa isang opisina ko sa tapat ng GMA kagabi. Kasi nga, kailangan ko tong i-test drive na gusto para naman na kapag ipinadala na natin doon sa may-ari, kapag tinubos na, ay hindi na siya mamumroblema. Kasi nga, yung kasa, yung pinagdala nito dati, pag tinetest drive nila, mga hindi pa nakakalayo ng gusto, humihinto na, nagli-limp mode na, ayaw nang umabante. Unang-una, ang problema nun ay yun nga, yung transmission niya, barado na yung filter, sa sobrang dami ng mga plastic na bumara doon sa filter. Tapos nagkaroon ng ilang clutches na napudpod dahil nga hindi siya kumakambyo. And yung pinaka-importante mga kapatid ay yung speed sensor. Ayan. Speed sensor, nasira po ang speed sensor nito, na ang pinagdudahan ng kasa, nasira nga daw po yung computer. Ito po kasing mga ganitong mga klase ng transmission, kapag ginalaw to, binunot mo ang mga wire, kung ano man yung mga pinagtatanggal mo dyan, kailangan i-relearn mo. Hindi pwede dito
yung ibabalik mo lang, isasaksak mo lang yung mga wires na tinanggal mo, yung mga socket na tinanggal mo, tapos i-start mo na ulit, eh hindi po pwede yun. Kailangan magre-relearn ka. And yun nga, yung pinaka-importante yung speed sensor. So yung 130 plus thousand na sinisigil ng kasa, wala na yun. Talagang totally erased. At sana dun sa kasa na nagsabing yun yung sira, sana makarating sana sa inyo to na baka nagkamali lang kayo ng diagnose at yung findings nyo ay mali po talaga kasi ito na gumagana na tong Chevrolet Speed. Nag-overhaul lang tayo, nagpalit tayo ng filter at nagpalit tayo ng speed sensor at yung pinaka-importante nga, nag-relearn po tayo. So ito po, tingnan nyo po yung takbo niya. Antipolo na po kami, galing sa bahay. Ito po ay inuwi ko kagabi. Pumunta ako diyan sa iTransit, dun sa isang opisina ko. Tinest drive namin at umabot ng 46 kilometers na po yung tinakbo nito mula nung tinest drive ko. Wala nang ibang issues, okay na, maganda ng manakbo. Hindi siya nagbabibrate, hindi siya katulad nung sabi nung may-ari na sluggish siya. Wala na po yun. Talagang perfect yung trabaho dito kasi nga nasunod naman lahat yung mga dapat gawin. So yun, yung mga naka-Chevrolet Spin, yung mga naka-Chevrolet, yung mga Cruise, yan, yung mga models na yan, yung mga kotse, halos pare-parehas kayo ng issue pagdating sa transmission. Kaya huwag kayong papayag pag sinabing sira ang ECU. So karamihan po talaga na nagiging problema nitong mga Chevrolet na to ay yun pong internals na pyesa sa transmission. May plastic nga siya, tapos nagbabara yung filter, tapos minsan yung plastic na yon pumupunta rin dun sa mga solenoid kasi napupulbo siya, tapos sa sobrang init nagiging gel form siya, pumapasok sa solenoid at yun sinisira yung mga solenoid. So yun yung kadalasan na issues ng mga Chevrolet na mga kotse, itong mga naka-automatic transmission. Habang naka-traffic pa ako, pakita ko lang sa inyo, nasa traffic light ako, nasa drive lang ako at nakapreno ako. Yan yung lagi ko sinasabi sa inyo para maprotektahan ang inyong mga transmission at hindi siya mapuwersa. Kasi kung kayo ay naka-neutral, habang kayo ay naka-traffic, umiikot. Halos lahat ng mga gears at mga linings doon sa loob ng inyong transmission ay umiikot. So, mas malaki ang wear and tear ng isang bagay na umiikot kaysa doon sa isang bagay na nakahinto. Kasi po pag nakadrive kayo sa traffic, mga kapatid, lahat po yan ay nakahinto. Kasi nga nakapreno kayo, naka-engage yung inyong transmission. So lahat po yan ay nakahinto. Kaya mafe-prevent po yung bawas ng buhay. Parang kandila, no? Siyempre yung kandila habang yan ay nakasindi, unti-unting nauubos. Ganon din naman yung mga naninigarilyo. Diba, sabi nila, okay lang, Yossi. Yun ang tatay ko, tumagal ang buhay sa Yossi. Pero hindi lahat yon. So, habang nag-Yossi ka, mas mabilis na nababawasan ang buhay mo. Sabi nga, yung oras ng buhay mo, compare mo doon sa mga hindi nag-Yossi kadiri. So, ganun lang din po sa transmission. Ingatan nyo, kapag nakatraffic kayo, lang naman yon, almost 1 minute lang yung tinagal ko sa traffic, okay lang na nakadrive ako. Pero kung talagang sobrang tagal at ikapapagod nyo at mahina ang handbrake nyo, so choice nyo na po yan. Kayo na po ang bahalang magdesisyon. Nakatraffic po ako, kaya ako ay titingin sa camera.